Tila kumabig si Alcantara sa ilang statements na una niyang inilabas noong nakaraang taon. Matatandaang naghain ng reklamo ang NBI laban kina Alcantara. Siyempre, daang-daang milyon na ang binigay niya sa DOJ. Yung kanyang kung tawagin goodwill gesture. Yun ang problema, di ba? Kaya tayo hindi tayo believe dyan. Diyan sa diyan sa pagsusuoli ng pera. Pinagkakakitaan ng mga siraulo sa pamahalaan niya. At iba pang DPWH at high government officials kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa ilang parte ng Bulacan. Ayon kay Alcantara, dapat umanong madismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty. Pero yung madismiss yung kaso laban dito kay Alcantara, malaking kabalbalan yun. Hindi pwede, anak ng tokwa. Nakita nyo ho ba yung pinagsisistahan ng mga grupo nitong si Alcantara, ng mga Porta Boys nila? Anak ng tokwa. Matindi ho, isang lugar na kung saan merong magbabanda, merong bar dyan, merong billiard table. Talagang kompleto ho mga kababayan, at hindi lang ho yan, nagpapatalo ho ng daang milyon sa kasino ng isang gabi, yang mama na yan, na kung saan tuwang-tuwa naman ang DOJ nung binigyan sila ng kakarampot nung kayang ipatalo nitong mga walang hiya na to sa kasino. Di ba? Tuwang-tuwa DOJ, tingnan nyo na, pwede naman pala magsaoli ng pera. Di ba? Kaya para dun sa iba, gusto pumasok sa Witness Protection Program, magbayad kayo sa DOJ. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya para dun sa iba, gusto pumasok sa Witness Protection Program, magbayad kayo sa DOJ. Of conviction. Para sa umano'y violations sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinabi ni Alcantara na wala umanong ebidensya na may pinapaboran siyang kontraktor, employee o kahit na sinong individual. Wala rin daw witness na nagsasabing nag-approve siya ng irregular payments o falsified reports para sa mga natukoy na proyekto. Wala rin daw maituturing na gross inexcusable negligence dahil deliberate daw na itinago ng kanyang mga tauhan sa kanya ang mga umano'y ghost flood control projects. Dagdag pa ni Alcantara, wala rin daw witness na makapagsasabing nag-facilitate siya ng kahit na anong payout. Ang pera na nakalaan para kay Consaldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o nag-aatid na hinihinging porsyento ng Consaldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Yeah. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Sa reklamong malversation of public funds, sinabi ni Alcantara na hindi umano siya nag-utos, nag-authorize o nag-participate sa pagsagawa ng ghost projects dahil tinago raw ng kanyang mga tauhan ang mga nasabing aktibidad. Wala rin daw kahit na anong proof na nakatanggap siya ng personal benefit sa mga natukoy na proyekto. Itinanggi rin ni Alcantara ang alegasyon ng direct bribery at kahit na anong partisipasyon sa mga umano'y bid rigging na nagaganap sa procurement ng mga DPWH project. Lalo na't hindi raw ito sakop ng kanyang mga responsibilidad bilang isang district engineer. Pagka ho talaga yung pag-undertake nila sa investigation, inumpisahan nila sa pamumulitika at kabalbalan, yan ang magiging resulta niyan. Pero kung si Senator Rodante Marcoleta ang trumabaho niyan, wala akong recantation na ganyan, anak ng toka. Ipinilit kasi. Ipinilit. Sa totoo lang yung Joel Villanueva, Jingo Estrada, pilit na pilit ho eh. Pero di natin sinasabing absuelto sila. Pero ang atin dito, ang dating ho talaga pilit na pilit. Diba? Pati yung kay Chis Escudero, pilit na pilit ho. Yung tipong dahil nadadawit na itong si Martin Romualdez, si Saldico, kailangan merong malaking pangalan ang ipantapal nila dyan sa mga pangalan dyan sa mga babanggitin na pangalan sa mga hearing sa Senado. Yun yun. Aniya, ministerial ang kanyang duty at tagapirma lang daw siya ng mga dokumento na ibinibigay ng kanyang mga subordinate.
Sa kabila nito, aabot na sa mahigit 100 milyong piso ang ibinalik ni Alcantara sa DOJ ayon kay Acting Justice Yan sinasabi ko. Nagbalik ka ng pera. Ay, ministerial nga lang pala. Pamilya. Lang yatong Alcantara na to. Diba? Wala daw siyang direktang kinalaman pero nakapagbalik siya ng dang-dang milyon dyan sa DOJ. Palakpakan. Secretary Matindi, Frederick ah. Vida, kaugnay ng mga umano'y kinurap na pondo ng bayan. Una nang isinuwalat ng abogado ni Senator Joel Villanueva sa On Point ng Billionaire News Channel ang pagbaligtad ni Alcantara. Gayon din ng dalawa pa sa tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Just to be quick about this, he says that engineers Hernandez and Mendoza are the ones responsible for the execution of the flood control projects. Okay. Then two, he was not the one directly overseeing the day-to-day operations of the projects. Again, pointing to the two engineers, Hernandez and Mendoza. Moreover, and this is very telling as far as we are concerned, according to him, there has been no witness that he facilitated any payout. Okay? And then, therefore, he is in effect negating, virtually negating what he said that he did the payout. Two engineers are saying that this is Bryce Hernandez and the other one, JP Mendoza, that they are actually withdrawing the statements that they have given in connection with the case that is the subject of the preliminary investigation. Ay, For what reason? Because they have not been admitted, contrary to the undertaking of the Department of Justice officials, they have not been admitted to the witness protection Okay. program. Ayon sa ongoing ang preliminary investigation nang hindi ma-preempt ang magiging findings ng prosecution panel. Joash Malimban, Billionaire News Channel. Inalerto. Yun na nga ho mga kababayan ang pinaka-latest kaugnay dito sa pag-recant na to o pagbawi sa ilan sa mga testimonya nitong si Alcantara diyan sa Senado. No? Nung panahon nakatabi ho niya nitong si Boying Remulla at ika nga yung tipong yung luha nitong si Alcantara nung mga panahon na yun talaga na mga mahahabag ka di ba? Doon pinutakte itong si Joel Villanueva, itong si Jingo Estrada, magkalitaw-litaw, bandang huli ho pala mga kababayan, biglang ika nga rarambulin na itong si Alcantara ang kanyang testimonya. Yan ang issue ho natin dito mga kababayan. Pagka inumpisahan ng walang senseridad ang isang investigasyon, wala ho tayong aasahan na magandang magiging outcome niyan. Yan ang sigurado natin dyan. Senator Rodante Marcoleta ho tayo dito, Gabe. Budget para sa ganun. Kapag ka yung budget planning natin ay hindi man perpekto pero naayos natin mabuti, magsisimula dyan ng napakaraming positibong bagay. Diba? Siyempre. Hindi yung iniisip natin na ang sabi nga namin noon, ito yung ating pagsisikapang suyurin. Ano? Ano ba yung fine-tooth comb? Apo, sinuyod ng gusto yung ano. Ano yung fine-tooth comb? Suyod. Di ba? Apo, suyod. Suyod. Di ba pagka sinuyod mo yung Yan. hindi lang kuto ang pati lisa. Yung pinakamaliit na insekto na maaaring Nasa ulo. nagbibigay sa iyo ng iritasyon araw-araw. Susuyurin mo, ganun. Ang sabi ng mga kasama ko, susuyurin natin yung budget na yan. Yes. Para lahat ng irritants Tanggal. matanggal Maalis. yan. Pwede ako naman Paniwala ka. Okay, sige. Magsasama tayo dyan. Hindi alam nitong si Senator Rodante Marcoleta ay binubola na siya. Okay, magkikipag-participate ako. The hearing ng mga sa committee level, talagang sasali ako. Himayin natin yung mga budget ng mga ahensya na yan. Pagdating ng BICAM, ayun, naghalong balat sa tinalupan. Nandun pala, kahit wala pala dun si Marcos Jr., present ho siya, tinatawagan niya si Sandro Marcos, Mika Swansing, si Tuta Soto at itong si Ping Lacson Boytago. Anak lang to ko, mga bigatin. O dinasuyod nga namin. Sabi ko nga sa iyo, yung version namin,
Hindi rin naman perpekto. Wala naman perpekto rito. Totoo po, totoo. Kaya lang, sa tingin ko, talagang marami kaming nasuyod. Aha. Ha? O de, nung butuhan na nung aming Senate report, committee report, yes kagad ako. Ba, oo. Mr. Sa part ng President, Senado po yan, ha? yung inversion namin, Opo, kasi, sa Senado. yung version ng House of Representatives, dinala sa amin. Opo. Sinuyod namin. Yeah. Siyempre, yung leader ng susuyod, si Senator Win Gatchalian, Gatchalian. opo. Nandun naman ako. Di ba palaging magkasama kaming dalawa na lang natitira eh. O di, nasuyod namin yung karami. Marang hindi namin lahat na perfect, sabi ko nga. Pero medyo masaya na ako. O, nung i-present sa amin, iraratify namin, bubutuhan namin. Opo. I vote yes, Mr. President. Sabi ko, okay. o ito, dumating ang BICAM. Pagdating ng BICAM. Sabi ko, Chairman, ba't bumalik yung mga kuto? Kasi kala ko ba sinuyod na natin, o nga. Sabi niya, talagang napakahirap palang kinakailangan give and take, ganito. Oo nga, pero hindi po pwede ito. Di ba pinag-uusapan natin, yung mga AX na yan, yung mga tupad na yan, yung mga maip na yan. Dati maip, ngayon maipip na naman. Maipip. Lalo ka kung lumaki, paano nangyari yun? Yun ang sinasabi ko. Kaya nung ratification na nung BICAM, nag-no na ako doon. Okay. Dahil nga, hindi, sabi niya, pabayaan mo kasi maring kakaroon pa man ng bito yan. Baka ibito ng Pangulo yung mga ayaw mong mangyari dyan, sabi niya. O, sige, sabi ko. Sana ang mabito ka ako yung unprogrammed appropriations, di ba? 243 billion, di ba? Nabito naman po, pero 92 lang. Hindi lahat. Hindi, yung mga nabito, hindi dapat mabito yung karamihan eh. Ganun ba? Sa totoo lang. Magtataka ka, ba't niya binito ito? Siya mismo nagpanukala. Nasa NEP lahat yun eh. Originally, nasa Sa kanila lang galing pala yun. Dapat may ibibito galing sa Office of the President. Di ba? No, alimbawa, isa sa item na binito, yung budgetary support ng GOCCs. Opo. Yung mga GOCCs, importante yan dahil ito kapag kayan ay nabigyan mo ng tamang subsidies, Opo, ng tamang tulong. suporta, at yan ay nakabawi, ano? Opo. Kikita ng malaki yan, Sen. Opo. Malaking kita yan aside from our tax revenues. Ito Opo. yung non-tax revenue dito manggagaling. May mahigit tayong about, wala naman siguro 400. Palagay mo na 350 na GOCCs. Opo. Halimbawa, kalahati nun kumita. Nakapagbigay Kumikita. sa iyo ng additional na revenue. Tama. O naalis ngayon yung budgetary support ng GOCCs. So paano yung titigok-tigok na yun? Siguradong patay yun. So, pangalawa, yung parang hindi naibayad sa mga LGUs sa matagal na panahon. Dapat na, kasi palaging may bahagi ang LGUs eh. Doon sa kanilang ira ho ba yan? Hindi lang ira, yung mga hindi pa naibigay. Okay. O karampatan na ibigay mo yun. So, nasa NEP yun eh. O inalis yun. Yun, mga previous years yun eh. Sila mismo ang naglagay sa NEP. So, originally, nasa NEP. Paano may bibito yung ikaw mismo naglagay doon? Pero sa final, binito pala, Pero merong wala sa NEP, nalagay sa program, pero hindi nabito. Hindi, meron po din ba? nabito doon. Pero meron ang din. nabito doon, yung alokasyon sa government personal services requirement. Ito yung retirement, ito yung upgrading ng kanilang mga salaries. Na bahagi nun, na ilagay sa ang program. Kaya nilagay doon para sana i-shield ang yung para hindi mabito. Nabito. Ang problema, Sana kailangan i-protect. din yun. Retirement benefits yun. Sa halip na Yung sweldo maproteksyonan. yun Yung increase na sweldo yun eh. Tapos, nasakripisyo yung mga program na noong pa'y ginawa na. Halimbawa meron tayong ginawang batas o isang programa na nilaunch noong 2015. Ito yung CARS eh. Comprehensive Automative Resurgence Strategy. CARS program. Meron dapat financial incentive ito, tax incentive, para sa ganun, ma-encourage mo yung gumagawa ng kotse at saka yung mga parts. Nabito. Meron siyang kasama naman na race. Revitalizing the automotive industry for competitive
competitive enhancement. Aha. Nabito rin ito. So yung ating iniisip na ma-encourage yung ating car industry, Opo, local. masuportahan ang local automotive industry, o Nawala. Wala na pala. wala na yan. Di pa yung mga ginagawa pala sa na modern jeepney, nagawang Pinoy. Wala kayo Oo, yun. yung Saraw, Yan, yung oo, Francisco, San Francisco, wala Francisco. na naman. Kasi ano yan kumbaga diyan sila umaasa di ba? Diyan sa pondo na yan At ang pinakamalaking bahagi nito, yung counterpart natin sa mga foreign assisted projects, yung binanggit ko nung isang araw sa inyo. Opo. Ito yung mabigat kasi ang counterpart funding natin para dito, 35 billion. Yeah. Okay. Ganito yan Halimbawa kayong dalawa ni Nelson. Opo. Isa kayong mga... Pilantropo. Hindi kayo piloto. Eksperto kayo sa Expert. negotiation. Okay, oh. Kasi in-identify natin itong mga lugar na to, strategic sa ating pagsulong bilang isang bansa. Okay. So, Opo. Nelson, kako, Jen, Opo. magsama kayo, i-negotiate nyo to, puntahan ninyo itong mga bansang ito. Opo. Makipagtawaran tayo kasi kailangan Negotiate ito. tayo dyan, oo. Strategic itong mga ito. Eksperto kayong dalawa. At saka ito, mga tagalan ng negotiation to. Aha. Nagtagumpay naman kayo. Nakapag-close tayo ng deal. Halimbawa. Nakapag-close kayo talaga, okay? So, kapag ka in-approve yung loan natin, merong counterpart tayo. Yung counterpart Yes. na yon manggagaling sa GAA. Yun ang share ng gobyerno. O itinanggal mo itong 35 billion. O, anong mukha nyo ihaharap ngayon? Sasabihin ni Nelson. Jen, paano kaya tayo? Anong mukha natin iharap sa kausap natin? Ang galing nating makipag-usap. Umukay naman sila. Okay, pagkatapos nawala yung ating counterpart. Yung counterpart funding natin is a legal obligation. It's a contract. Tama po. O atras ka sa kontrata, ano sasabihin sa'yo ng ano mo? Nako. Ito pala bang kausap natin? Ano ito parang mga lasing ata ito. Ang ganda ng usapan Ba't nagaganon? Meron ka pa bang maiinganyo sa susunod? Makikipag-usap pa sa'yo? Wala na Halimbawa, po. ikaw na papalitan ko na lang kayong dala, pero kahit na sino pang ipalit mo siguro, baka hindi na rin Siyempre, maniniwala. nag-uusap-usap din po yung malalaking negosyante na yan. Oo. Hindi lang yun. Dahil nga sa pagkakawalan, madidelay ngayon yung strategic development mo. Yes. Pangkaraniwan, nadidelay ng 4 na taon. Nako. O anong mangyayari? Example, yung metro subway mo na inumpisahan natin. Yan, ongoing na po yan. 2022. Ang dami na nating hinukay. Yes po. O paano to? Ibig mo sabihin, madidelay naman ng 4 na taon to. So, ito total Sa ba traffic tinanggal? natin na to. Wala ka na nga counterpart fund. Nako. Metro subway at saka yung north-south commuter rail train. Yung papunta to sa... kung pupunta ka ng Tarlac, makikita mo yung nakalatag na yung Yes mga po. yung mga poste, yung dadaanan ng tren. O di, madidelay na naman. Ito yung mga ganun na... Bakit kinakailangan yung importante, yung strategic, bakit yun ang yan? Bakit yun ang ibibito? Yun ang binito. Ako, ang panalangin ko, ibito sana ako yung AX na ito, wala akong paniwala dyan. Magkano na yun? 63 billion na 63 tayo. billion yung po. Padadaanin na naman yan sa politiko. Sigurado. Pupunta sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Yan. Ha? Pati mga Sana. teachers, Doon sa lugar ni Martin Romualdez. saan ka pa? Ay, Maglista ka nga, ma'am, ng bibigyan natin ng AX. Yan. Ayan, ano. Yung mga teachers naman, kung minsan napapakasangkapan din, ano. Lilista naman ang mga Tagungalan. Yes ano? po. Kasi naman, yung congressman, minsan nakakapag-endorse rin naman yun, ano. Totoo po naman. Mga loko-loko yung mga iba, ano. Ay, nako. 63 billion. Ang pagkaraniwan, napupunta lang doon sa mga kakilala nila eh. Di ba, katsukaran. Katsukaran. Suki na po nila yan eh. Nabigyan mo kunwari, minsan lang yun eh. Pagkatapos, sinasabi ko sa yung MAIP, ito yung pangkalusugan. Po. Pero alam nyo, yung pagka napag-uusapan yung ideya nitong si Senator Rodante Marcoleta, lahat ng 2,000 below
na kuryente kada buwan ng mga kababayan nating mahihirap yung mga qualify baka milyonaryo naman yan o napakayaman yan, wala lang siya sa bahay tapos automatic pag nag 2,000 yung bill niya automatic libre. Hindi, lahat ng magko-qualify na mahihirap ng mga kababayan natin basta umabot ng below 2,000 ang kanilang electric bill, automatic libre na. Napakalaking bagay yun mga kababayan. So, napakalaking bagay yun. Kasi wala nang politiko kumbaga polisiya na Di ba? Talagang at kung sakali na maisakatuparan yan, hindi lang si Rodante Marcoleta ang magbebenepisyo diyan. Hindi lang ang Rodante Marcoleta ang maaalala na sambayan ng Pilipino kung sakaling nagmaterialize ang plano na yan. Pati itong administrasyon ni Marcos Jr. At sasabihin natin na mahusay ang plano nila na yan. Sasabihin natin na napakaganda ng nagawa na yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Kaysa dito sa AX, tupad, akap, kung ano nung kabalbalan na kung saan kailangan pang merong appearance itong mga politiko na to pagka magkakaroon ng distribution, di ba? Medical assistance for indigent patients. MAIP. Maipip. Ngayon, ang ginawa nila, MAIPIP. Maipip yan. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. MAIPIP. 51 billion. Ang laki pala. Tupad, 22 billion. Samantala mo, sinuyod na namin Tinanggal na pala yun, no? Hindi namin natanggal lahat Binawasan. Pero parang yung version namin, AX, parang 27 billion lang. Halos kalahati na wala, no? Oh. Naging 61 billion. Ibinalik. Chairman, bakit ang ganda ng pagkakasuyod natin Saglit lang, Sen, ha? Saglit lamang po. Ito muna susuyurin natin. Meron daw po kasing zero balance billing na ang DOH, Sen. Libre na po at wala nang kailangang bayaran ng mga kwalipikadong pasyente sa mga pampublikong ospital at tinitiyak nito na ang serbisyong medikal ay abot kaya at hindi na po pasanin sa bulsa ng ating mga kababayan. Sige nga, panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito. Wala ako tayong pakialam dun sa zero billing na yun dahil hindi mangyayari yun. Para dito kay Herbosa, ayusin nyo trabaho nyo. Sabihan nyo yung presidente pinaglilingkuran nyo, bago siya magbida-bida, ibalik niya muna lahat ng kinuha niyang pera sa PhilHealth. Anong zero billing? Meron na pala nito. Bakit meron pa po MAIPIP? AX. Tapos zero balance billing na pala tayo sa mga DOH hospital. Yan nga yung sinasabi ko na dapat yun na yung binito. Kasi sayang nga yung subsidy. yung mga Di ba, kung ayuda. babalikan mo yung sinasabi ko, palitan na natin yung sistema ng subsidy. Kaya pinipilit ko, itong taong ito na mag-uumpisa, maglalabanan na kami sigurado. Pag ipipilit ko na ako na alisin na natin yung subsidies na yan, Opo. lahat na lang ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, Sa kuryente. yun ang ilibre natin. So, dire-diretso yun. Matatarget mo talaga yung mahirap. So, kahit na halimbawa, pagpalagay natin yung median ay 2,500 pesos. Yun ang kanyang naililibre sa bawat buwan. So, hindi lang minsan, every month, kung 2,500 yung kanyang katapat na billing, yung 200 kilowatts, yun ang diretsong pupuntang benepisyo para sa kanya. Hindi magiging pogi ang politiko doon, Sen. Wala Wala nang papogi doon. Wala nang papogi, wala nang pasikat. Wala na. Diba? Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa kanya. Opo. So, matatarget mo ngayon. Hindi kagaya ngayon, 61 billion na AX, MAIPIP 51 billion, tupad 22 billion. Pero tingnan mo yung survey ng SWS, kalahati ng populasyon sasabihin, mahirap pa po kami. Ayun ang nangyari sa binibigyan yung subsidy. Kahit kailan hindi nagiging makatotohanan. Maaring umaabot sa konti lang. Pero hindi effective, ano? Hindi. 55% ng populasyon mo nagsasabi, mahirap kayo. Ano yung bilyon-bilyon na tinutulong mo? Wala nga Paano nila ipapatupad yung provision sa budget na walang anti-EPAL provision? Provisions daw po. Kagaya ng guarantee letter, nung isang araw ay sinasabi ni Secretary Herbosa
na wala na pong visa yung mga guarantee letter. Maliban Ngayon, ng 2026. maliban ng abunuhan mismo ng politiko ng issue niya. Doon manggagaling sa kanila. Didirekto na nga daw yun sa zero balance billing. Sa paano nga nila gagawin yun? Aha. Yung DSWD. Sino mag-identify na bibigyan ng AIX? Pupunta kay Kapitan. Siya ang nakakalam kung sino yung mahirap. Si Kapitan, kontrolado ni Mayor. Si Mayor, kaibigan ni Gobernador. Si Gobernador, kaibigan ni si Congressman. Siyempre po. Unahin natin yung mga bata natin. Di ba? Paano mo sasabihin na pagkatapos sila yung magpapahiram ng lugar kung saan magbibigayan ng ganito. Kontrolado ni Mayor yung gym. Ayaw nyo kong i-involve dyan. Diyan kayo sa kalsada magbigayan. Bahala kayo. Sino may control nung Bawal daw kasi mga tarpaulin. Multipurpose hall. Ha? Wala nga tarpaulin. Hindi maglalagay ng tarpaulin pero magbibigay sila ng papel. Nakalagay yung pangalan ni Congressman. May slip na ano. Oh. Okay, saan nyo gaganapin? Doon po sa barangay hall na pinatayo ni Kapitan ganito, kaya ganito. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan yan dahil patronage yan talaga. Yan ang sistema na dapat maalis sa bansang ito. Pero sa latest, di ba, Nelson, may nag-file na raw po ng petition sa Supreme Court. Mukhang kukwestiyonin itong unprogram funds. May nag-file na. Nag-file lang. Kailan matatapos yan? 2029 siguro. Pati itong si Senator Rodante Marcoleta nawawala na ng bilib dyan sa mga ano na yan eh. Di ba? Pambihira, yung petition para dito sa 2020 ay doon sa nagdak 2025 budget. Naubos na ni Marcos Jr. yung pondo. Hindi pa rin na-resolve yung petition nitong si Unga ba itong si Vic Rodriguez ng Korte Suprema. Ngayon mag-hide itong si Dilima at itong si Edgar Erice. Huwag na ho kayong umasa. Baka may urgent motion na aktuhan ka agad, hindi kaya? Itong 2025 budget, kine-question din. Ngayon, wala ko nga pala. Kailan kinwestiyon yung 2025 budget? Last year po. Last year. Ano nga kailan? 2026 na. May nangyari ba? Isang taon na, wala pa. Tapos na. Meron na tayong bagong budget. Mukhang hindi na yata aaktuhan ng Supreme Court yun, no? Ito pa ho isa. Ang balita ko ngayon nga, talagang decidido Ang yung mga question niya, nag-aay. yung program. Yes po, Wala oo. sa constitution yan. Ganon. Simula yan, ang program na yan kanya, 20-something, 2022, bla bla bla. Di ba? Edi, panagutan nila. Well, di abangan natin, ano? Kasi naman ang Korte Suprema, may 24 months. Papo. Bago niya i-dispose ang isang kaso na ipinal sa kanila, yung 24 months will begin at the time when the case was submitted for decision. Ganun pala yun. So, halimbawa, nagpalitan na ng mga pleadings ang mga dalawang partido. Gagawa ng order ng Supreme Court. Halimbawa, September 5, 2026. Opo. The case is now submitted for decision. May 2 years siya nun. Di 2028. September 4, 2028. Doon na. Patapos na ang administration. Iba na ang presidente siguro. Nako. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, abangan natin sen, ano? At saka doon sa pondo talaga, marami pa rin mga Ang daming dapat questionin. Dapat ang kinwestiyon dito. Di ba sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth? Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yun. Meron na ruling sabi ng gobyerno, sige, balik. Bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA? Nako! Sakit, no? Ang sakit ho nun, mga kababayan. Ang sakit nun. Nasa 2026 Nilagay nga po doon, idinagdag. Ba't dinoble mo yung di parang, Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang Ganyan nga po nangyari yun. Hindi yata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga nun. Naisang ka sa ibabalik mo yun Pero ibabalik, tayo tayo na naman ang Dapat hindi sa GAA kinuha. Yung talagang kinuha, kasi ipinasok mo, dapat talagang mismo kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, di ba? Nasaan ba yun? Ba't mo, balik natin, pero nilagay sa GAA.
Ang magbabalik ngayon taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po Ano yun. ano ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Ay, pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun ay pang yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa Magsara isang bangko po. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Pagka nabangkarote yung mga bangko nyo, di ba? Pagka sinasabi nila pag magbubukas ka ng account, insured yan ng 500,000. Di ko alam kung ngayon 1 million na ata kada account, di ba? Na insured na ng 1 million. Pag na-bankrupt, automatic merong babalik sa pera. Dati 500,000 lang, ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Hindi naman siya masisiro. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Hindi naman pera ng gobyerno yun. Alam mo yung pera yun ng depositor at pera rin yun ng bangko. Kina-counterpart Si Raulo tong si Ralph Recto kung ano ang naisip niyang pagkaperahan. ng bangko yun eh. As of 2023, meron tayong about 300 billion. 300 billion na pantakip doon sa meron tayo ngayon na ano ba sinasabi ng note ko? 3.5 trillion yung estimated insured deposits. Yung buong Pilipinas Opo, buong Pilipinas. So 3.5 trillion estimated insured deposit, ang pantakip mo dyan 310 billion. Okay. Kinuha nila yung 107 billion, ang natitira na lang 202. Kasi sa batas merong merong ratio yung dalawa na yun eh. Opo. Hindi dapat bababa sa 0.5% to 8% yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa maano pa naman sa 5 point. Ba't kinakailangan palapitin mo dun sa delikado. tatagilid ka naman. Unang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Una, mali po talaga yun. Hindi mo naman pera yun. Tapos ang pinangako mo, we will utilize it for national development. Tapos-tapusan napunta sa flood control. Ito yung mabigat eh. Kaya nagagalit yung cameraman eh. Sino kaya galing yung nakaisip Pera na nakita nila yun, ano? Mga excess fund daw ito. Hindi ba yung PhilHealth excess Excess fund? fund nga Bakit po. palagi mong tinitingnan yung excess fund? Nakita nila kahit excess fund, excess fund yun, hindi sa'yo yun. Hindi sa'yo. Halimbawa, Yung yung kapitbahay ni Nelson, napansin niya, pare, pandayin mo pera, hindi mo naman kailangan yan. Akin na yan. Kukunin mo. Tama ba yun? Ayun ang pinipilit nilang panagutan ha, pinipilit. Ang sabi raw ng OGCC. Opo, government, Ano yung OGCC, Nelson? OGCC, Office of... Government Corporate Council. Yung Yan, abogado ng mga GOCC. abogado ng mga GOCC. Yes po. Sabi niya, legal yan. Sabi niya. Ba? Hindi ko alam kung anong basis niya sinabi legal. Kung ba sinabi ng, ang daming pagkakataon na sinasabi ng OGCC, legal pero puro mali. Palpak, opo. Pag sinabi ba niyang legal, ay di wala ka na doon. Hindi lahat ng legal, moral. Yes po. Di ba? Ito, illegal. Ito lang, isipin mo lang, hindi mo pera yun eh. Hindi mo pera yun, ba't gagamitin mo? Yung function niya ay pantakip para sa kasiguruhan, kumpiyansa ng mga depositor, kung merong mangyari, ay kahit papano ay May makukuha meron sila makukuha. Panatilihin mo yung kapanatagan ng kanyang kalooban na gano'n. Yes. Bakit mo ngayon pakikialaman yun? Di ba? Yan ang mga issue eh. Oo nga, no. Tapos, pero bakit parang hindi naman natin nag-petition ng PDIC na ibalik sa kanila yun, ha? Maliban sa PhilHealth lang, eh. No, wala kasing, dapat merong isang, Kahit depositor sana, pwede. Na mag-petition. dapat magsama yung mga ilang depositor, lalabas samahan ng bangko, questioning. Ayan, At alam ko, ganun din ang mangyayari. Sasabihin ng Korte Suprema, ibalik yan. Kung paano nila
na Diniresolve. niresolba, Yes. ibalik ninyo yan, hindi nyo pera yan. Ganon din yung 60 million na sinasabi nila, Tama. billion na sinasabi nila na excess fund. Hindi. Panggarantya eh. Panggarantya sa pera yun eh. Ayun. Sabi nga nila, ang dami pa ng pera ng PhilHealth natin. Dapat di ba yung PhilHealth natin, dapat ngayon zero na. Hindi, Hindi, hindi naman marami tayong dapat, PhilHealth, PDIC. Ngayon, hanapin ninyo yung Maharlika Yung Maharlika. Investment Fund. Na hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. kung saan na nag-invest. Ano? Ba, karapatan lang tayo. Basahin po ninyo yung objective ng batas na ginawa namin. Kayo nagpilit ng gagawin namin yan. Nung ginawa namin, ang sinasabi, mag-ulat kayo. Ayun. Mag-ulat kayo sa mamamayan dahil pera nila yan. Kinuha nyo sa Land Bank, kinuha nyo sa Development Bank. Yung perang yan ay ginagamit. Kaya nga, Development Bank of the Philippines pang-develop sa ating ekonomiya. Kinuha ninyo. Kayo ang nagsabi, hindi, akin na muna yan, gagamitin namin. Kami ang bahala. Ngayon, wala kayong maipaliwanag. Ano nang katuturan na nangyari? 2 taon na nakararaan. Wala kayong maiulat kung ano na nangyari. Oo nga, ba't walang reporting yung Maharlika, no? Ilang mamamayan ang nagawa ninyong ma-employ halimbawa. Yan bang ginamit yung perang yan nakapag-invest ba kayo sa isang korporasyon na gumagawa ng mga classrooms? Ayan, siguro. Di ba? Oo nga, oo. Magre-report kayo ngayon. Pag may classroom, may teacher, di ba? Opo. Ha? Nako. Tsaka yung mga teacher, dapat tinetrain natin para magagaling, di ba? Nung dapat nga magpaliwanag si Ginoong Consing yan, di ba? Yung kanilang presidente dyan. Mukhang matapos sa say talaga para hindi na nag-report kung ano na Puntahan mo, nangyari. alam ko yung opisina niya, nasa ORE doon sa BGC. Ganun mo ba? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong
Sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit. Pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.